Meron ng nagtatanong na paano na yan, ipoproklama na bukas, Sabado, yung mga senatorial bets na naglanding sa top 12. Ang tanong po, ito po bang si Senator Go de la Rosa, based on what you're hearing, sila ba pwedeng maging subject ng warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po. Naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng Office of the Prosecutor. Kasi simulat sa poll, parang ang pangalan na babanggitin, Rodrigo Duterte, Ronald De La Rosa, and Oscar Albayalde. Kaya para sa akin, sabi ko nga pupusta ako na si Senator De La Rosa ay subject ng either summons or warrant of arrest. Yung pag-swear-in niya as senator, kahit nga maging presidente ka wala pong kinalaman or wala pong pakialam dyan ang ICC. Hindi nila kinikilala ang presidential immunity kasi alam nila mabigat yung kaso and precisely maaaring hindi makasuhan sa bansa kung saan nangyari yung krimen, kaya nag-step in o pumapasok yung ICC. Baka hindi kasi kaparehas nung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi hindi na siya incumbent. In this particular case, oo nga't mas mababa sa pagiging Pangulo ang pagiging senador, pero they are both sitting senators. Would that cause any major complication? Sa tingin ko, in terms of the legal text of the ICC, wala. Wala may kasalanan ka at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, hindi ibig sabihin nun pinatawad na yung krimen mo or kumbaga na-acquit ka na dun sa krimen mo. Kaya kailangang intindihin to na hiwalay na konteksto yung ginawa niya noon, tapos yung kumbaga bakit pa siya binoto. Siguro gusto ng mga tao na may senador na ganyan, facing charges, pero ang importante siguro para sa ICC, magkakaroon naman siya ng opportunity to present his side kung haharap sa ICC. Ako nga, palagi ko mas advantageous para kay Senator De La Rosa kung haharapin niya na yung kaso ng ganito kaaga para makasabay na siya dun sa defense ni Duterte. Para makaride on siya kasi meron po ngayon na jurisdictional question. Kung sakasakali, parang makasama na rin siya doon at kumagat na rin kung ano man ang maging resulta nun sa kanya. But that would be a risk. Risky pa rin kasi baka ma-deny, sabihin ng ICC, may jurisdiction kami, so tuloy. Paano siya, sangkalan? Nagkaroon na, ito yung sinisilip ko paano yung mga may trabaho ka o may position ka sa gobyerno, tapos hinarap mo yung ICC. May nagkaganong kaso sa may Kenya. Dati. Kaya lang, eventually, dinrap ng ICC yung charges. Kaya positibo ito para sa kanila. Yung presidente ng Kenya noon, even yung vice president nila, parang nasangkot sa ganitong charges, hinarap nung presidente. Ang figure out ko lang kung anong naging epekto dun sa parang hindi din siya pinalaya pero short period of time, nagkaroon ng, kumbaga, ng pagdinig, nagkaroon ng charges. Kaya dapat nakakulong siya So, pero chinecheck ko nga yung sa arrest niya mismo kung paano ba yun. Nung nakaupo ba siyang presidente, inaresto siya ng pulis niya. Mukhang hindi naman. Kaya risk ito para sa kanila kung gagawin nila na haharapin nitong mga sitting senador. Haharapin na nila yung charges ngayon para tapos na o manganganib sila na tuloy-tuloy lang yung kaso kasi hindi sila haharap o hindi nila questionin yung charges. Magtutuloy-tuloy yung issue. Anytime magkaroon ng warrant of arrest. Problema naman yun. At parang ang lalabas, coddler tayo o protector ng isang internationally wanted criminal. Ang pangit naman nun. Attorney, paano naman po yung pagkapanalo ni ngayon, parang talagang siya na talaga ang magiging proclaimed mayor ng Davao, si former President Rodrigo Duterte. Sinasabi ni Kaufman, yung kanyang lawyer, na this shows that may rejection talaga doon sa sinasabi ng ICC about him. It shows overwhelming support for the former president. Do you think this may sway the decision of the ICC kapag nakita nila na ang dami naman palang supporter, baka hindi naman pala totoo itong mga nakaparatang sa kanya? Ay, naku, hindi mabubura ng election results yung fact of commission of the crimes. Hindi kapatawaran yung pagkaka-elect mo o hindi condonation nung krimen yung pagkaka-elect mo. Kaya ang hirap sabihin na kinalimutan na ba ng mga bumoto sa kanya? Baka posibleng
okay lang sa amin na pumatay siya ng tao, pero okay pa rin sa amin maging mayor siya. Baka ganun lang. Sa minimum, I would agree that he has the support of the people of Davao City. Binoto talaga siya ng overwhelming majority. Landslide, sabihin na natin, yung pagkapanalo niya. Kaya lang, kung nahirapan ako dito para dun sa what does it say for our rule of law and also for our state capacities. Paano yon na meron na nga nagsasabi, OFW na mayor. I'm from Hague. Pangit naman. Oo, parang okay ba yon sa atin or absentee mayor o meron kang proxy na mayor? O pwede namang WFH, work from Hague. Yun nga. Ang problema naman dyan, chine-check ko din yung rules. Hindi ka kasi pwedeng mag-function or gumawa ng ibang, kumbaga, trabaho na mag-aalis sa'yo sa Hague or mag-aalis sa'yo doon sa nagpre-prepare ka for trial. Yeah. Kaya kung sakasakaling manghingi sila at tingin ko magkakaroon lang to ng epekto hindi sa charges, kundi doon sa possibility ng interim release. Sasabihin nila, kailangang umuwi dahil may kailangang gawing trabaho. Correct, oo. Pumapayag naman ng ICC, depende sa circumstansya, kung may valid reason. Kasi ang basis, kaya ka nga nakadetain sa ICC, para humarap sa trial. Kung ang ihaharap mong reason, magtratrabaho ka sa ibang bansa. And maapektuhan yung pagharap mo sa trial, naku, komplikado yun. Mas lalong hindi papayagan, palagay ko. Kasi ang importante sa ICC, that you are able to face charges. Magagamit pa yung mayorship niya na, ay sorry, absent ako kasi kailangan kong mag-session sa Davao or kailangan kong to oversee something. Baka lalong hindi payagan. Ayun. Kaya, kailangang aralin yan kung paano nga. Kasi una muna yung oath daw, di ba? Yes. Pwede ba yan online? Saan ba yan pwede? Di ba Zoom? Parang ang problema kasi yung jurisdiction. Can you take the oath in the jurisdiction of another country? Okay. Yung isang proposal, pwede ba daw siyang madala sa embassy? Embahada, opo. Kasi exterritorial yun. That's right. Considered Philippine. Kaya lang, parang nalalabuan din ako Kasi, in the long run, hindi pa rin siya talaga makakaharap or makakauwi. Oo nga, pero if only because of the proclamation, yun ang pinakaposible, di po ba, na mangyari na dadalhin mo na lang sa embahada at doon na lang manumpa. Para opisyal. Oo. Pero one last and very quick ako question. Ako pa nagsuggest, parang ang pangit. Pero okay lang. Kailan inaasahan yung ruling on the jurisdiction issue, Attorney Conti? Sige yan, Peter Enrica, medyo naging complicated na nga yung issue dahil totoo naman yun, kailangan pag-usapan yung jurisdiction. Kaso, ang bagong eksena or ang bagong taktika ng defense ay ipa-inhibit, yan yung term na ginagamit natin, or ipa-excuse or ipa-disqualify yung judges na magpapasya sa jurisdiction. Yung una nilang try, sabi nila, can we invite you to excuse yourselves? So, panawagan doon sa judge mismo. Sabi nung judge, ay bakit ako mag-excuse? So, sabi nung pre-trial chamber, no, there is no basis and you did the wrong thing. Hindi ka sa amin lalapit. So lumapit sila sa tinatawag na presidency of the court. May president at 2 vice president yung court. Ito parang admin unit ng court, pero judges pa rin sila ng ICC. Ang naging problema naman, yung isang judge na pinapa-inhibit, vice president ng court. Nako. Patay. So, hindi rin siya, sinasabi din nila na, sige, ipapadisqualify namin yung 2 judges. Dear Presidency, papadisqualify namin yung 2 judges. Pero dahil yung isang judge dyan, ay judge dyan, hindi siya pwedeng magpasya. So, ayun. 2 na lang out of 3 yung mananatili. Kaya parang komplikado. Anyway, sabi ng ICC, sabi ng Presidency, next week, mag-comment kayong lahat. Prosecutor, pati yung mga vice president, mag-comment kayo lahat. At tingnan natin kung tapos sabi, mag-hearing tayo. Magpapatawag ng plenary session after May 22. At pasadahan na natin tong issue ng disqualification. Para mapasadahan na natin eventually yung issue ng jurisdiction. Ang desisyon! Next week na! Attorney Conti, maraming salamat.